Tahimik ang buong baryo ng San Elias ng gabi ng malakas na ulan. Ang mga bubong ay kumakalansing sa bawat bagsak ng patak. At ang mga aso ay tahimik na nagkukubli sa ilalim ng mga kubo. Sa gilid ng palengke, isang babaeng may payong na butas ang naglalakad pauwi. Si Mariana, 22 taong gulang, isang tindera ng gulay na kilala sa baryo bilang magalang at tahimik. Simula pagkabata, may kakaibang ugali siya. Tuwing umuulan, mas gusto niyang maglakad kaysa magtago. Para bang may tinig na tumatawag sa kanya tuwing bumubuhos ang ulan. Tinig na hindi niya maipaliwanag kung saan nagmumula. Noong gabing iyon, galing siya sa huling tindahan ng palengke. Bitbit ang bayong ng mga natirang talong at okra. Malayo na ang narating niya nang marinig niya ang isang tunog. Malalim, kalabog na parang kampana mula sa malayo. Hindi ito tunog ng simbahan dahil 8:00 pa lamang ng gabi at hindi uso ang kampanilya sa mga bahay doon. Napahinto siya. Ang mga patak ng ulan ay parang nagiging kumpas ng isang awit na hindi mortal. Sa gitna ng ulan, sinundan niya ang tunog. Kahit palumalalim na ang gabi, ang daan ay papunta sa gubat sa likod ng baryo, ang tinatawag ng matatanda na lunangan. Sabi ng mga bata, may nilalang daw doon na nagtatago sa lilim ng punong balete at sino mang lumapit ay hindi na nakababalik. Ngunit si Mariana ay hindi natatakot. Bawat hakbang niya ay lumulubog sa putik at ang payong ay wala ng silbi dahil basang-basa na ang kanyang damit. Ang kampana ay muling tumunog, mas malakas, mas malinaw. Hanggang sa maramdaman niyang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang batok. Hindi karaniwang simoy, kundi malamig na parang hininga. Pagdating niya sa gitna ng kagubatan, natigilan siya. May liwanag na pumapailan lang sa ilalim ng isang malaking balete. Ang mga ugat nito ay parang gumagalaw, dahan-dahang humihinga. Sa gitna ng mga ugat ay may kumikislap na bilog, tila alon ng tubig na hindi nababasa ng ulan. Lumapit siya at sa bawat hakbang naririnig niya ang tinig ng isang babae na parang nanghihingi ng tulong. Tulong, bumalik ka. Ngunit walang tao roon. Sa halip, ang liwanag ay lalo pang tumindi hanggang sa naging isang pintuan. Dahil sa pagkamangha, inabot ni Mariana ang liwanag gamit ang dulo ng kanyang daliri. Bigla itong umalab at bago pa siya makatakbo, hinigop siya ng hangin papasok sa liwanag. Isang iglap lang, nagbago ang paligid. Wala na ang ulan, wala na ang putik, wala na ang kagubatan. Ang mga puno ay kumikislap at sa paligid ay may mga halamang parang gawa sa kristal. Ang hangin ay mabango, may halong asukal at bulaklak, at ang lupa ay malambot na parang ulap. Habang naguguluhan, lumapit ang isang grupo ng mga nilalang. Mahahaba ang kanilang buhok, mapuputi ang balat, at ang kanilang mga mata ay kumikislap na parang salamin. Isa-isa silang lumapit kay Mariana at yumuko. Ang aming prinsesa Amara. Sabay-sabay nilang bulalas. Napaatras si Mariana, nanginginig, at napatingin sa isa sa kanila na may suot na gintong korona. Isang reyna ang lumapit, niluhuran siya at niyakap. Anak ko, sa wakas bumalik ka. Sabi ng reyna na ang tinig ay malambot ngunit malamig sa pandinig. Gusto sanang magsalita ni Mariana pero walang lumalabas sa kanyang bibig. Parang may pumipigil sa kanyang lalamunan. Lumingon siya sa paligid. Hinahanap ang paraan para makaalis, ngunit ang mga nilalang ay nagsimula ng magdiwang. May mga lumabas na trumpeta, mga bulaklak na lumilipad, at mga kampanang tumutunog sa hangin. Itinaas siya ng mga engkanto sa gitna ng hardin, at sa paligid niya ay sumasayaw ang mga sinag ng liwanag. Habang ang lahat ay nagdiriwang, isang lalaking may itim na kapa ang nakamasid mula sa malayo. Matangkad, matalim ang tingin, at sa mga mata nito ay may halong pagtataka at pagdududa. Siya si Ferrer, ang tagapagbantay ng silaw, isang prinsipe ng engkanto, tagapagtanggol ng trono
at matalik na kaibigan ng totoong Prinsesa Amara bago ito mawala. Hindi siya ang prinsesa. Mahina niyang sambit sa sarili habang pinagmamasdan ang ngiti ni Mariana. Kinagabihan, dinala si Mariana sa silid na may mga kurtinang gawa sa sinag at sahig na tila kumikintab sa bawat hakbang. Ang reyna ay lumapit sa kanya, hinawakan ang kanyang mukha at ngumiti. Ang iyong alaala ay maaaring magulo, anak. Ngunit magpahinga ka muna. Sa pagsikat ng araw, babalik ang lahat. Iniwan siya ng reyna sa silid at nagsara ang pinto ng kusa, tila sinarado ng hangin. Mag-isa na siya, tahimik na umupo sa kama na tila gawa sa ulap. Sa salamin sa harap niya, nakita niya ang sariling mukha. Pareho, ngunit iba. Ang mga mata niya ay mas malinaw, ang buhok ay mas maitim at ang balat ay tila kumikislap sa dilim. Sa likod ng refleksyon, may bahagyang anino na gumagalaw. Isang babaeng kamukha niya, nakatingin, umiiyak. Hindi ka dapat nandito, bulong ng anino. Nagdikit ang kamay ni Mariana at ng refleksyon sa salamin. At sa sandaling iyon, muling narinig niya ang tunog ng kampana. Nanginginig siya sa takot, ngunit hindi makagalaw. Sa labas ng bintana, nakita niyang ang mga bituin ay parang mga matang nakamasid sa kanya. Sa dulo ng pasilyo, narinig niya ang mga yapak ni Ferrer, mabagal at mabigat. Tumigil ito sa harap ng kanyang pinto at nagsabing, "Kung sino ka man, sana hindi mo pagsisihan ang pagdating mo rito." Pagkatapos ay umalis ito. Naiwan si Mariana sa dilim ng kanyang silid, nakatitig pa rin sa salamin na may anyo ng babaeng umiiyak. Sa gabing iyon, hindi na siya nakatulog at sa kanyang dibdib, isang katanungan ang paulit-ulit. Sino siya sa mundong iyon at bakit siya ang tinatawag nilang prinsesa? Pagmulat ni Mariana kinabukasan, tila hindi na siya nasa parehong silid na pinagpahingahan niya kagabi. Ang mga kurtina ay naglalaho at muling bumubuo sa bawat paghinga ng hangin. At sa paligid ay may mga nilalang na parang nagsasanay, mga diwata na nagtatali ng mga bulaklak na may sariling liwanag, mga duwendeng nag-aayos ng mga pilak na sisidlan, at mga kaluluwang lumulutang habang kumakanta ng mabagal na himig. Nang tumingin siya sa labas ng bintana, nasilayan niya ang tanawin ng kaharian, isang malawak na lupain ng liwanag at kristal. May mga bundok na tila gawa sa salamin at ilog na kumikislap na parang mga bituin. Doon niya narinig ang tawag ng reyna. "Anak ko, panahon na upang ipaalam sa lahat ang iyong pagbabalik," malambing na sabi ng reyna habang nakaupo sa trono nitong yari sa purong gintot dahon. Sa tabi niya, isang matandang tagapayo na may hawak na baspon na may bilog na bato sa dulo ang yumuko kay Mariana. "Ang aming mahal na Prinsesa Amara ay muling nanumbalik." Napalunok si Mariana at bahagyang tumango. Bagaman sa loob niya ay nag-uumapaw ang pagkalito. Hindi niya alam kung bakit nananatili siya roon. Ngunit sa tuwing susubukan niyang magsalita upang itama ang pagkakakilanlan nila sa kanya, tila nawawala ang kanyang tinig at ang tanging lumalabas ay isang mahinang hinga. Habang naglalakad sila sa pasilyo papunta sa bulwagan, napansin ni Mariana na bawat engkanto na makasalubong nila ay yumuyuko, sumasambit ng "Mabuhay ang prinsesa." May mga batang engkanto na nag-aabot ng mga bulaklak at sa bawat paglapit niya ay lalong lumiliwanag ang paligid. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa kanya o sa mismong kapangyarihang nakabalot sa kaharian. Lahat ay tila naniniwala, ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti ay may kakaibang takot. Sa kabilang dulo ng bulwagan, nakatayo si Ferrer. Tuwid ang tindig, may suot na pilak na baluti na tila kasing kinang ng buwan. Hindi siya ngumiti nang makita si Mariana. Sa halip, ang mga mata niya ay puno ng pagdududa. Nang tumingin si Mariana pabalik, sandaling nagtagpo ang kanilang mga paningin at parang may dumaloy na malamig na hangin sa pagitan nila. Ang Prinsesa Amara ay babalik sa kanyang tungkulin bilang tagapangalaga ng liwanag. Wika ng reyna sa harap ng buong korte. Nagpalakpakan ang mga engkanto,
ngunit si Ferrer ay nanatiling nakatayo, hindi sumasabay. Nang matapos ang seremonya, lumapit siya kay Mariana at bumulong, "Alam kong hindi ikaw ang prinsesa. Ang mga mata mo ay hindi sa aming lahi." Nagulat si Mariana, ngunit hindi siya makasagot. Sa halip, napatingin siya sa mga kamay niya at doon niya nakita ang kakaibang marka na parang bagong lumitaw sa kanyang balat, isang hugis buwan at araw na magkatabi. Sinubukan niyang itago ito, ngunit nakita ito ni Ferrer. Ang marka ng daluyan, malamig niyang sabi bago siya tuluyang lumakad palayo. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Mariana, daluyan. Ano ang ibig sabihin yun? Bakit parang may koneksyon ang lahat sa kanya kahit hindi niya alam kung bakit? Pagbalik niya sa kanyang silid, dinalaw siya ng reyna. Dala nito ang isang maliit na salamin na may ukit ng mga sinaunang simbolo. Ito ang salamin ng alaala. Sabi nito, "Kapag tumingin ka rito, makikita mo ang mga sandaling nakalimutan ng iyong puso." Inabot ito sa kanya at nang silipin niya ang refleksyon, una niyang nakita ang mga imahe ng isang batang prinsesa na tumatakbo sa hardin. Kamukhang kamukha niya. May ngiti sa mga labi ng bata, ngunit sa gilid ng larawan may nakatindig na anino. Isang babae na may mga matang tulad ng reyna. Pagkatapos, nagbago ang imahe. Nakita niya ang batang iyon na umiiyak habang tinatali ng mga ugat ng balete. Napaatras siya at muntik nang mabitawan ang salamin. "Inay, ano ito?" tanong niya sa isip, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Ang reyna ay ngumiti, ngunit hindi umabot sa mga mata ang ngiting iyon. Ang alaala ay mapanlinlang, "Anak, may mga bagay na mas mabuting hindi maalala." Tumalikod ito at iniwan siyang mag-isa. Kinagabihan, habang sinusubukan niyang matulog, narinig niya muli ang bulong mula sa salamin. "Mariana," tawag ng boses, pamilyar at malungkot. Napatayo siya, lumapit sa salamin, at doon niya nakita ang sariling anyo. Ngunit ang refleksyon ay umiiyak. "Hindi ikaw si Amara, ako si Amara." Parang pinilipit ang kanyang dibdib sa mga salitang iyon. Hindi niya alam kung nananaginip ba siya o gising. Ngunit naramdaman niyang unti-unting lumalamig ang hangin sa paligid. Pagdilat niya, nasa gitna siya ng hardin. Wala siyang maalala kung paano siya nakalabas ng silid. Ang mga bulaklak ay nakayuko at ang ilog ay tila nanahimik. Sa ilalim ng punong may gintong dahon, may nakita siyang anino. Isang nilalang na nakagapos sa mga ugat. Ang balat ay tila yari sa salamin at ang mukha ay eksaktong tulad ng kanya. "Tulungan mo ako," pakiusap ng nilalang. Halos paos ang tinig. Kinuha nila ang katawan ko. Ginamit nila ang pangalan ko. Bago pa man makalapit si Mariana, narinig niya ang tunog ng mga yabag sa likuran. Si Ferrer iyon, may dalang espada ng liwanag. "Umalis ka riyan," utos niya. Matigas ang boses, ngunit hindi gumalaw si Mariana dahil ang nilalang sa harap niya ay patuloy na nagsasalita. "Huwag kang maniwala sa kanila. Gusto ka lang nilang gawing sisidlan." Paglingon ni Ferrer sa nilalang, bigla itong nawala, naglaho na parang uso. Naiwan si Mariana na nanginginig, hawak ang sariling dibdib. Si Ferrer ay lumapit, tinitigan siya ng diretso. "Ngayon alam ko na," sabi niya, mababa at malamig. "Hindi ikaw si Amara. Ngunit hindi ko alam kung bakit ka pinili." Pagkatapos noon, lumakad siya palayo. Iniwan si Mariana na gulong-gulo, habang ang salamin ng alaala sa kanyang kamay ay biglang nagbitak, at mula sa bitak, lumabas ang isang liwanag na umurap bago tuluyang nawala. Sa sandaling iyon, alam niyang nagsisimula ng gumalaw ang mga lihim ng kaharian at siya ay nasa gitna nito. Lumipas ang ilang araw mula nang maglaho ang nilalang na kamukha ni Mariana sa ilalim ng punong may gintong dahon. Simula noon, tila mas naging tahimik ang buong kaharian ng Silao. Ang dating musika ng mga diwata tuwing umaga
ay napalitan ng mga mabibigat na yabag ng mga kawal. Ang mga ilaw na dating palutang-lutang sa hangin ay tila mas madilim, at ang mga mata ng mga engkanto ay laging nakatuon sa kanya. Hindi na siya basta nakakalabas. Laging may kasamang dalawang tagapagbantay. Wala na ring muling dumalaw sa kanya kundi ang reyna at si Ferrer. Ngunit ang prinsipe ay bihirang magsalita. Kapag dumadalaw siya, nakatayo lang ito sa gilid ng silid. Tila binabasa ang bawat kilos ni Mariana. Minsan ay nahuli niya itong nakatitig sa kanya ng matagal. Pero sa sandaling magtagpo ang kanilang paningin, agad itong tatalikod. Alam ni Mariana na nagdududa pa rin ito, ngunit may halong awa na rin sa mga mata nito. O marahil, takot. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa hardin, nakaramdam siya ng pagod at lungkot. Umingala siya sa langit, sa mga biting tila mas malapit kaysa sa mundo ng mga tao. Kung totoo ngang ako ang prinsesa, bakit hindi ko maalala? Bulong niya sa sarili. Sa gilid ng hardin, lumapit si Ferrer. Tahimik itong lumapit at sinabing, may mga bagay na hindi kailangang alalahanin kung iyon ang magdadala ng panganib. Napalingon siya. Panganib para kanino? Tanong niya. Ngunit hindi sumagot si Ferrer. Sa halip ay huminga ito ng malalim at nagsabing, may mga lihim ang kaharian na kahit ako ay pinagbabawalang tuklasin. Kinaumagahan, ginising si Mariana ng matandang tagapayo. Mahal na prinsesa, hinihintay ka ng reyna sa bulwagan. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng reyna na nakasuot ng gintong damit na tila nagliliyab sa liwanag. Anak, sabi nito, panahon na upang maibalik mo ang iyong karapatan sa trono. Ngunit kailangan muna nating linisin ang iyong diwa. Sa gitna ng silid ay may malaking sisidlan na gawa sa pilak. Puno ng malinaw na tubig na may kumikislap na liwanag sa ilalim. Ito ang ubig ng paggunita, wika ng reyna. Dito mo muling makikita ang iyong mga alaala. Lumapit si Mariana, nanginginig ang kamay. Sa sandaling inilapit niya ang kanyang mga palad sa tubig. Bigla itong umalab ng liwanag. Bumalik sa kanyang isip ang mga larawan. Isang batang babae na tinuturo ang maglakad sa gitna ng hardin. Isang reyna na humahawak sa kanyang kamay. Isang prinsipe na may ngiti sa labi. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isa pang imahe. Isang batang babae na umiiyak habang hinihila ng mga ugat ng puno. Sa likod ng batang iyon, nakatayo ang reyna, nakatingin ng walang emosyon. Mabilis na inalis ni Mariana ang kamay niya sa tubig, hingal na hingal. Hindi ko maalala ang mga ganitong bagay, bulong niya. Ngunit ngumiti lang ang reyna. Ang alaala ay nililinis, anak. Huwag mong hayaang guluhin ka ng mga anino ng nakaraan. Ngunit nang tingnan ni Mariana ang reyna, napansin niya ang bahagyang pagninig ng kamay nito na tila may tinatago ring takot. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Sa labas ng kanyang bintana, nakita niya ang anino ni Ferrer, nakatayo sa ilalim ng punong kristal. Bumaba siya ng tahimik at nilapitan ito. Bakit mo ako sinusundan? Tanong niya. Tumingin si Ferrer sa kanya. Malamlam ang mga mata. Hindi kita sinusundan. Binabantayan kita. Sagot nito. May mga nilalang sa palasyo na ayaw kang manatili rito. Naguguluhan si Mariana. At ikaw, gusto mo bang manatili ako? Tanong niya. Saglit na natahimik si Ferrer bago ito tumingin sa malayo. Hindi ko alam, pero may karapatang malaman ng kahit sinong nilalang kung sino talaga siya. Mula sa malayo, may narinig silang himig, mahina, parang awit ng batang umiiyak. Sinundan nila ito papunta sa kabilang dulo ng hardin, sa may dulo ng ilog na umikislap. Sa gitna ng ilog ay may isang imahe na lumulutang, isang babae, nakaputing damit, ang buhok ay parang ulap, at ang muka ay magkapareho kay Mariana. Ferrer, mahina nitong sabi, tulungan mo siyang makaalis. Ang katawan kong ito ay hindi dapat sakupin. Biglang kumulog sa langit at nagdilim ang paligid. Napatakbo si Mariana, ngunit sa bawat hakbang ay tila lumalambot ang lupa, para bang sinusubukang higupin siya ng ilalim. Hinawakan siya ni Ferrer at hinila palayo. Pagkatapos ng ilang sandali,
Nawala ang liwanag at katahimikan ang bumalot. Pareho silang hingal, nanginginig sa takot. Sino siya? Tanong ni Mariana. Halos hindi makahinga. Tumingin si Ferrer sa kanya, mahigpit ang pagkakahawak sa espada. Siya ang dahilan kung bakit ako nagdududa sa iyo. Siya ang prinsesang nawala. At kung totoo ang nakita ko, ginagamit ka ng reyna para ibalik siya. Tumahimik si Mariana. Ramdam ang bigat ng mga salitang iyon. Ang reyna na tinuring siyang anak ay posibleng nagsisinungaling. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang matinding takot na hindi dahil sa mga nilalang, kundi dahil baka siya mismo ay maging kasangkapan sa isang bagay na hindi niya nauunawaan. Ferrer, mahinang sabi niya, kung totoo ang sinasabi mo, tulungan mo akong malaman ang katotohanan. Tumingin si Ferrer sa kanya, matagal na nag-isip. Sa huli, dahan-dahan siyang tumango. May paraan, sabi nito, ngunit kapag nalaman mo, wala nang balikan. Hindi ka na makakauwi sa mundong pinagmulan mo. Tumingin si Mariana sa paligid, sa mga punong kumikislap sa dilim, sa mga ilog na parang salamin, at sa palasyong puno ng lihim. Sa loob ng kanyang dibdib, isang boses ang umalingaw-ngaw, ang parehong tinig na narinig niya sa kagubatan bago siya nahulog sa liwanag. Kung saan ka nagsimula, doon mo rin matatapos. At sa unang pagkakataon, hindi na siya natakot. Sa halip, naramdaman niyang ang paghahanap ng katotohanan ay mas mahalaga kaysa manatiling prinsesang huwad. Sabihin mo kung ano ang kailangan kong gawin, sabi niya kay Ferrer. Sa sandaling iyon, nakita ni Ferrer sa kanyang mga mata ang parehong tapang na minsang nakita niya kay Amara. Ngunit ngayon, may kasamang puso ng isang mortal. Kinabukasan, pinasok ni Ferrer ang silid ni Mariana nang hindi kumakatop. May dala siyang itim na balabal at isang maliit na sisidlang gawa sa batong malaob siya. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, mahinahon niyang sabi, sundin mo ako ngayong gabi, pero wala kang dapat sabihin kahit kanino. Tumango lang si Mariana, bagaman ramdam niya ang pag-aalinlangan sa dibdib. Sa mga sumunod na oras, nagkunwari siyang abala sa loob ng palasyo. Nakikipag-usap sa mga tagapagsilbi, nakaniti sa mga engkantong bumabati sa kanya. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ang isip niya ay lumilipad sa mga sinabi ni Ferrer kagabi. Ang bawat ngiti ng reyna, bawat paghawak sa kanyang kamay ay tila may tinatagong sigaw ng lihim. Pagsapit ng gabi, muling bumuhos ang malamig na liwanag ng buwan sa buong kaharian. Tahimik ang paligid, at ang mga kampanilya ng diwata ay parang huni ng mga kuliglig. Nakasuot si Mariana ng simpleng kulay abo na damit, tinakpan ang buhok ng balabal na ibinigay ni Ferrer. Lumabas sila sa silid sa pamamagitan ng daanang lihim sa likod ng altar ng palasyo. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mahihinang tunog ng mga ugat sa ilalim ng sahig, para bang may buhay ang mismong palasyo. Matagal silang naglakad hanggang marating nila ang isang silid sa ilalim ng lupa. Madilim ito, ngunit may mga ukit sa dingding na kumikislap kapag tinatamaan ng liwanag. Ito ang silid ng alaala, bulong ni Ferrer. Dito nakaimbak ang mga asaysayan ng bawat nilalang ng silaw. Itinapat niya ang sisidlan sa gitna ng sahig. At mula rito ay lumabas ang malamlam na liwanag. Unti-unti, bumuo ito ng imahe ng isang batang prinsesang kamukha ni Mariana. Napanood nila ang mga eksena na parang pelikula sa hangin. Ang prinsesa ay tumatanggi sa isang utos ng kanyang ina, ang reyna ng silaw. Hindi ko hahayaang gamitin mo ang kapangyarihan ng mga mortal para sa iyong kaligtasan, inay, sigaw ng batang prinsesa. Sa galit, itinaas ng reyna ang kamay nito at mula sa lupa ay sumulpot ang mga ugat ng balete na pumulupot sa katawan ng bata. Hanggat hindi ka sumusunod, dito ka mananatili. Malamig na sabi ng reyna. Napatigil si Mariana, nanlalamig ang mga kamay. Iyon ang batang nakita ko sa gubat. Mahina niyang sabi. Tumango si Ferrer. Oo, iyan ang totoong prinsesa Amara.
Napapikit si Mariana, ramdam ang bigat ng kanyang dibdib. Ibig sabihin, aniya, ginamit lang ako. Hinawakan ni Ferrer ang kanyang balikat. Ginamit ka, oo, pero may dahilan. Ang mundo ng mga engkanto ay hindi basta makapapasok ng kaluluwa ng mortal. Kailangan ng katawan na malinis, isang puso na hindi nabahira ng kasamaan. At ikaw iyon, Mariana. Napalunok siya. Ngunit bakit ako? Hindi ko naman alam ang tungkol sa kanilang kaharian. Tumingin si Ferrer sa kanya ng diretso. Dahil ikaw ay nilikha mula sa kapirasong liwanag ni Amara. Nang mawala siya, isang sinag mula sa kanyang hininga ang tumakas sa mundo ng mga mortal. Doon ka isinilang. Parang nanikip ang kanyang dibdib sa narinig. Lahat ng alaala niya sa baryo, ang buhay niya bilang tindera, ang ulan na laging humihila sa kanya sa gubat, biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Kaya pala, bulong niya, tuwing umuulan, may tinig akong naririnig. Tumango si Ferrer, ang tinig ni Amara. Sinusubukan niyang bawiin ang bahagi ng kanyang kaluluwa. Bago pa man makapagsalita si Mariana, biglang umuga ang lupa. May malakas na ugong mula sa itaas at mula sa mga pader ng silid ay lumabas ang mga anino, mga tagapagbantay ng reyna. Hinahanap nila tayo, sabi ni Ferrer. Hinila niya si Mariana at tumakbo sila sa mas makitid na daanan. Ang mga anino ay mabilis, parang usok na may mga matang pula. Huminto si Ferrer, inilabas ang espada niyang gawa sa liwanag at isang iglap lang ay nagningning ang buong daan. Sa bawat hampas niya, naglalaho ang mga anino. Ngunit sa tuwing naglalaho ang isa, may isa pang sumusulpot. Nagtagumpay silang makalabas sa likod ng bundok ng kristal kung saan tumitira ang mga diwata ng hangin. Hingal na hingal si Mariana, ngunit hindi pa rin siya tumitigil. Hindi na tayo makababalik sa palasyo, sabi ni Ferrer. Magsisimula silang maghinala. Huminto siya sandali at tiningnan si Mariana. May kailangan kang makita bago sila makahanap sa atin. Dinala niya ito sa isang maliit na kuweba na natatakpan ng mga ugat at lumot. Sa loob, may maliit na ilog na kumikislap. At sa ibabaw nito ay nakasabit ang isang kampana, ang parehong tunog na narinig ni Mariana noong gabing nahulog siya sa liwanag. Dito nakatali ang sumpa ni Amara, paliwanag ni Ferrer. Ang kampanang ito ang tumatawag sa bahagi ng kanyang kaluluwa sa mundo ng mga mortal. Noong narinig mo ito, ikaw ang tinawag nito pabalik dito. Napahawak si Mariana sa kampana at agad niyang naramdaman ang kuryente sa kanyang palad. Sa sandaling iyon, nakita niya sa isipan ang isang batang babae, si Amara, nakaluhod sa ilalim ng balete, umiiyak, habang ang reyna ay nakatayo sa likod nito. Malamig ang mga mata. Hindi ako prinsesa, bulong ni Mariana, nanginginig ang tinig. Ako ay bahagi lang ng kanya. Tumingin si Ferrer sa kanya. Ngunit sa mata ng liwanag, ikaw ay buo. Ikaw ay hindi anino. Kung hindi dahil sa iyo, tuluyan nang mawawala ang liwanag ng silaw. Tahimik silang pareho. Tanging ang tunog ng ilog at ang mabining kalansing ng kampana ang naririnig. Ngunit sa malayo, may kumikislap na mga anino ng mga kawal ng reyna, papalapit. Hinawakan ni Ferrer ang kamay ni Mariana. Kung gusto mong tapusin ito, kailangan mong makita ang buong katotohanan. Ngunit ang landas na iyon ay hindi naligtas. Kapag bumagsak ang liwanag, wala ka nang babalikan. Tumingin si Mariana sa kampana tapos kay Ferrer. Mas pipiliin kong mawala kaysa mabuhay sa kasinungalingan, mahina niyang sabi. At sa sandaling iyon, hinawakan niya ang kampana at pinatunog ito. Ang tunog ay umalingaw-naw sa buong kaharian. Isang tunog ng katotohanang matagal nang nilibing sa dilim. Sa malayo, narinig nilang sumigaw ang reyna. Sa mga mata ni Ferrer, nakitang unti-unting naglalagablab ang hangin. Alam nilang may magbabago mula sa gabing iyon at walang makasisiguro kung anong mundo pa ang magigising pagdating ng umaga. Pagkatapos tumunog ng kampana, nagbago ang kulay ng langit ng silaw.
ang mga ulap na dati kumikintab ng pilak ay naging abo at ang mga liwanag na palutang-lutang sa hangin ay isa-isang naglaho. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Mariana ang bulong ng hangin, ang mga pangalan ng mga nilalang ng kaharian na tila umiiyak. Si Ferrer ay tumingin sa kanya, halatang nag-aalala. Bumutas na ang pagitan ng dalawang mundo, sabi niya, habang pinagmamasdan ang mga bitak sa lupa na naglalabas ng asul na liwanag. Kapag hindi nating ito napigilan, lulunukin ng dilim ang silaw. Ngunit si Mariana ay hindi na nagdalawang isip. Hinawakan niya ang kamay ni Ferrer at magkasabay silang tumakbo pabalik sa palasyo. Habang papalapit sila, nasulyapan nila ang hukbo ng mga nilalang na nagkakagulo. Ang mga diwata ay nagliliparan, ang mga halimaw na tagapagbantay ay naglalabanan sa isa't isa. Sa gitna ng bulwagan ng palasyo, nakatayo ang reyna, suot ang gintong balabal, hawak ang parehong pilak na sisidlan na ginamit noong huling ritual. Ngunit ngayon, kumikislap iyon ng kakaibang liwanag, iim at pula, parang dugo at apoy. "Anak ko," sigaw ng reyna nang makita si Mariana. "Anong ginawa mo?" Hindi siya sumagot. Sa halip, nilapitan niya ito at mariing tiningnan ang mga mata ng reyna. "Hindi ako ang anak mo. Alam kong ginamit mo ako para buhayin si Amara." Sa mga salitang iyon, lumakas ang ihip ng hangin at ang mga pader ng palasyo ay umuba. Tumawa ang reyna, isang halakhak na malamig at walang kaluluwa. "Hindi mo naiintindihan, mortal. Ang kaharian na ito ay nalulunod sa kadiliman nang mawala si Amara. Ang liwanag na bumalik sa mundo ng mga tao ay kailangan kong bawiin." Itinaas niya ang sisidlan at mula rito ay lumabas ang anino ni Amara, ang tunay na prinsesa na katanikala ngunit buhay. Napatigil si Ferrer nang makita ang prinsesang minsan niyang inalagaan. "Amara," bulong niya. Ngunit nang tumingin ang prinsesa sa kanya, luha ang bumagsak sa kanyang mga mata. "Hindi ako dapat nabuhay muli," sabi nito. "Ang sumpa ng kaharian ay nakatali sa kasakiman ng aking ina. Hanggat ako'y buhay sa anyong ito, hindi makakalaya ang silaw." Ngunit ayaw makinig ng reyna. "Tahimik!" sigaw niya sabay hampas ng kanyang kamay. Mula sa lupa ay sumulpot ang mga ugat ng balete at pumulupot ito sa katawan ni Mariana at ni Ferrer. Pilit silang pinipigilan. "Kailangan kong tapusin ang sinimulan ko. Isa ka lang daluyan, Mariana. Isa kang sisidlan," sigaw ng reyna. Habang unti-unting sinisip-sip ng liwanag mula sa katawan ni Mariana, naramdaman niyang humihina siya. Ang mga alaala ng kanyang buhay bilang mortal ay naglalaho. Ang palengke, ang amoy ng ulan, ang mukhang minan. Unti-unting nagiging usok. Hindi ko ibibigay," mahina niyang sabi, habang pilit na lumalaban. Nakita niya si Ferrer na sinusubukang makawala sa mga ugat. "Mariana, pakinggan mo ako," sigaw nito. "Ikaw ang bagong liwanag, ikaw ang pagpapatuloy ni Amara." Sa mga salitang iyon, may sumiklab na kakaibang apoy mula sa dibdib ni Mariana. Ang mga ugat ng balete ay biglang nagliyab at naglaho. Bumagsak siya sa sahig, ngunit hindi siya nasaktan. Sa halip, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang magliwanag. Ang mga mata ng reyna ay lumaki sa takot. "Hindi maari," bulong nito. "Hindi ka mortal, isa kang bahagi ng liwanag ng silaw." Tumindig si Mariana, humihinga ng malalim at humarap sa reyna. "Tama ka, hindi ka ako, Amara. Ngunit ako ang liwanag na pinili ng lupa, hindi ng dugo." Itinaas niya ang kamay at ang liwanag ay kumalat sa buong bulwagan. Ang sisidlan na hawak ng reyna ay nabasag at mula roon ay lumabas ang purong anyo ni Amara. Walang laman, puro liwanag. Lumapit ito kay Mariana, mumitik at hinaplos ang kanyang pisngi. "Salamat," bulong ni Amara. "Hindi mo ako kailangang palayain. Kailangan mo lang akong ipaalam sa kanila." Pagkatapos ay unti-unti itong naglaho, at ang lahat ng dilim sa paligid ay tila sinipsip ng kanyang pagkawala. Ngunit hindi nagwakas ang panganib. Sa galit ng reyna, lumitaw ang isang halimaw na nilalang.
Itim na ulap na may anyo ng babae. Ang mga matay apoy. Kung hindi kita makukuha, wawasakin ko ang lahat. Ang lupa ay nabiyak at ang mga haligi ng palasyo ay bumagsak. Hinawakan ni Ferrer ang kamay ni Mariana at hinila siya palayo. Tumakbo sila habang ang mga nilalang ng kaharian ay nagsisigawan at nagsitakas. Hindi tayo makatatakas ng walang laban, sabi ni Ferrer. Kailangan nating isara ang portal. Paano? Tanong ni Mariana. Tiningnan siya ni Ferrer. Matatag ang tinig. Ang portal ay nasa ilalim ng trono. Doon nagsimula ang sumpa. Bumalik sila sa gitna ng bulwagan kung saan ang trono ay bumabagsak na. Sa ilalim nito, may malaking bilog na bato na may mga ukit. Muli nilang narinig ang tunog ng kampana, ngunit ngayon, mas mababa, mas mabigat. Tumindig si Mariana sa gitna ng bilog at ipinikit ang mga mata. Kung ako nga ang liwanag, bulong niya, pakinggan mo ako. Mula sa kanyang mga kamay ay lumabas ang sinag na kulay ginto, kumalat sa paligid at tumama sa ulap na nag-anyong halimaw. Sumigaw ang reyna, humihingi ng tawad, ngunit huli na. Ang liwanag ay sumakop sa kanya at sa isang iglap, naglaho siya kasama ng lahat ng dilim. Nang bumalik ang katahimikan, napaupo si Mariana, pagod at nanginginig. Si Ferrer ay lumapit at inalalayan siya. Tapos na, mahina niyang sabi. Ngunit nang tumingin si Mariana sa kanya, nakita niyang nagluluksa ang mga mata nito. Hindi pa, sagot ni Ferrer. Kapag bumukas muli ang portal, kailangang may isa na manatili upang panatilihing sarado ito. Tumingin siya sa kanya. Tila alam na ni Mariana kung sino ang tinutukoy niya. Tayo, mahinang tugon niya. Tayong dalawa. Ngunit bago pa siya makapagsalita, mumiti si Ferrer, puno ng lungkot. Hindi ko hahayaan, ang mundo mo ay naghihintay. Hinawakan niya ang kamay ni Mariana at sa pagitan ng kanilang mga palad, may lumitaw na maliit na bilog ng liwanag. Kapag huminto ang tunog ng kampana, bumalik ka. Huwag ka nang lilingon. Nang maramdaman ni Mariana ang pagliyab ng hangin, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ferrer, huwag! Ngunit hindi na ito nakasagot. Ang buong palibid ay sumabog sa liwanag at sa sandaling muling dumilim. Mag-isa na lang siyang nakatayo. Sa ilalim ng kanyang mga paa, nakasulat ang mga salitang kumikislap. Ang liwanag ay palaging may kapalit. Sa malayo, narinig niyang muling tumunog ang kampana. Ngunit ngayon, may kasamang tinig, ang tinig ni Ferrer, paalam na pabulong habang nagsisimulang bumukas ang pinto ng mortal na mundo. Pagmulat ni Mariana, wala na ang liwanag na bumabalot sa kanya. Ang hangin ay malamig at amoy lupa, at ang tunog ng mga palaka at kuliglig ang unang sumalubong sa kanya. Nakahiga siya sa gilid ng kagubatan sa parehong lugar kung saan siya unang nawala. Basang-basa pa rin ang kanyang mga damit at ang lupa ay mamasa-masa sa hamog ng umaga. Tumingin siya sa paligid. Wala na ang mga puno ng kristal. Wala na ang liwanag. Wala na si Ferrer. Ang lahat ay tila isang masamang panaginip. Ngunit ang hapdi sa kanyang mga palad at ang bakas ng marka ng liwanag sa kanyang balat ay nagpapatunay na totoo ang lahat. Tinangka niyang tumayo, ngunit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Napatingala siya sa langit at napansin na abot kamay na muli ang araw. Hindi na iyon kulay ginto o bughaw tulad ng sa silaw, kundi karaniwang araw ng mortal na mundo. Sa unang pagkakataon, matapos ang lahat, huminga siya ng malalim. Bumalik ako, mahina niyang sabi. Ngunit sa bawat paghinga, nararamdaman niya ang bigat ng pagkawala. Ang pagkawala ng isang mundong iniwan niya at ng isang nilalang na piniling manatili. Naglakad siya papunta sa baryo, ngunit sa bawat hakbang ay parang bumabagal ang oras. Ang mga puno ay parang nagbubulong at sa bawat ihip ng hangin, naririnig niya ang pamilyar na tinig ni Ferrer. Mahina ngunit malinaw. Huwag kang matakot. Buhay pa ang liwanag. Napahinto siya. Lumingon, ngunit wala naman siyang nakikita.
Ang puso niya ay kumakabog, ngunit imbes na takot, lungkot ang naninibabaw. Pagsapit niya sa unang bahay sa baryo, nakilala siya agad ng mga tao. "Mariana, anak, saan ka galing?" Sigaw ng isang matandang babae habang lumapit at niyakap siya. "3 araw kang nawawala." Idinilat ni Mariana ang kanyang mga mata. 3 araw lang? Sa mundo ng mga engkanto, pakiramdam niya ay buwan o taon na ang lumipas. Ang mga tao ay nagtaka sa kanyang anyo. Ang kanyang buhok ay mas mahaba. Ang mga mata ay tila may bahid ng liwanag na hindi pangkaraniwan. Tinawag siya ng ilan na binasbasan ng mga espiritu. Ngunit hindi siya nagsalita. Sa sumunod na mga araw, sinubukan niyang mamuhay ng normal. Bumalik siya sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Naglalakad tuwing umaga at umuuwi bago gumabi. Ngunit tuwing sasapit ang ulan, hindi niya maiwasang lumapit sa balete kung saan nagsimula ang lahat. Ang mga tao ay nagbababala sa kanya. May sumpa raw ang punong iyon. At ang mga nawawala ay hindi na bumabalik. Ngunit si Mariana ay palaging naroon, nakatayo, nakikinig. Isang gabi, habang umuulan, muling kumalansing ang kampana. Mahina, ngunit sapat upang marinig niya. Napakapit siya sa kanyang dibdib at napatingin sa ilalim ng balete. Sa gitnang liwanag ng kidlat, nakita niyang may anyong lalaki na nakatayo roon, bahagyang natatakpan ng hamog. "Ferrer," bulong niya. Ngunit nang kumurap siya, nawala na ito. Ang tanging naiwan ay malamig na hangin at ang tunog ng mga dahong gumagalaw. Kinabukasan, dinalaw siya ng isang matandang lalaki mula sa kabilang baryo. May dala itong isang lumang aklat at isang pirasong bato na kasing kinang ng buwan. "Ikaw ba si Mariana?" tanong nito. Tumango siya. "May ipinaabot sa iyo," sabi ng matanda. Iniabot niya ang bato at nang mahawakan ni Mariana iyon, biglang kumislap ang paligid. Sa loob ng bato, may nakaukit na mga titik na kumikintab, mga salitang engkanto na unti-unting nagbago hanggang maging malinaw sa kanyang isipan. Ang liwanag ay nasa pagitan ng 2 daigdig. Hanggat may puso kang nagmamahal, hindi mawawala ang silaw. Naluha si Mariana. Alam niyang iyon ay mula kay Ferrer. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog. Umupo siya sa tabi ng bintana at tinitigan ng ulan. Sa bawat patak, nakikita niya ang mga alaala, ang kaharian, ang mga nilalang, at si Ferrer na laging nasa tabi niya. Napagtanto niyang hindi siya kailanman lubusang babalik sa pagiging mortal. Ang bahagi ng kanyang kaluluwa ay naiwan sa silaw at ang bahagi ng silaw ay nasa kanya. Lumpipas ang mga buwan at naging usap-usapan sa baryo ang kakaibang mga pangyayari tuwing umuulan. May mga nagsasabing nakikita nila ang 2 anino sa ilalim ng balete. Isang babae at isang lalaking tila naglalakad sa dilim, magkahawak kamay. May mga batang nagkukuwento na tuwing tatama ang kidlat, may liwanag na sumisikat sa lupa at may tinig na parang nagdarasal. Ang matatanda ay nagdasal at nagsabing baka ito'y mga kaluluwang naligaw. Ngunit si Mariana, sa kanyang tahimik na puso, alam niyang iyon ay si Ferrer, ang prinsipe ng silaw na tumupad sa pangako. Isang gabi, sa 13 araw, mula nang bumalik siya muli sa balete. Ang buwan ay buo at ang hangin ay malamig. Lumapit siya sa puno at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa ugat nito. "Hindi na ako natatakot," mahinang sabi niya. "Hindi na ako prinsesa. Hindi rin ako engkanto. Ako si Mariana at dadalhin ko ang liwanag mo kahit dito." Sa sandaling iyon, umilaw ang ugat ng balete. Ang mga sanga ay parang huminga at sa harap niya ay bumukas ang liwanag na parang pinto. Ngunit sa halip na hatakin siya, may lumabas mula rito, isang manipis na liwanag na umikot sa kanya. Sa gitna ng liwanag, narinig niya ang boses ni Ferrer, kalmado at puno ng pag-ibig.
hindi kita iniwan. Ang bawat patak ng ulan ay paalala na naroon ako. Ang silaw ay buhay sa puso ng mortal na minahal ko. Tumulo ang luha ni Mariana, ngunit ngumiti siya. At ang bawat liwanag na sisikat sa lupa ay alaala mo, bulong niya. Nang tuluyang magsara ang liwanag, naramdaman niya ang katahimikan ng gabi. Ngunit sa hangin, may halik na parang dumampi sa kanyang pisngi at ang malamig na hamog ay parang yakap. Simula noon, tuwing umuulan sa baryo ng San Elias, may naririnig na kampanang tumutunog sa malayo. At sabi ng mga tao, kapag dahan-dahang humina ang ulan, may liwanag na bumabalot sa mga dahon ng balete. Liwanag na hindi apoy, hindi araw, kundi tanda ng isang pag-ibig na hindi kailanman naglaho, sa pagitan ng mortal at ng engkanto. Mula ng gabing muling maramdaman ni Mariana ang presensya ni Ferrer, naging kakaiba na ang mga araw niya. Sa bawat pagsikat ng araw, tila mas malinaw ang mga kulay ng paligid. Ang mga bulaklak sa kanilang bakuran ay mas matingkad. At ang mga ilog sa baryo ay kumikislap sa tuwing tatamaan ng sikat ng araw. Ngunit tuwing gabi, sa oras ng katahimikan, may maririnig siyang mahinang pag-awit mula sa kagubatan. Isang himig na dati lamang naririnig sa silaw. Ang mga tao sa baryo ay nagtataka kung bakit tuwing umuulan ay nagiging mabango ang paligid at kung bakit tila may liwanag na bumabalot sa mga ulap bago pa man pumatak ang ulan. Hindi alam ng marami na sa bawat pag-ambon, si Mariana ay nakaririnig ng tinig ni Ferrer na tila humahaplos sa hangin upang ipaalala na hindi siya nag-iisa. Isang hapon, habang namimitas siya ng mga gulay sa kanyang bakuran, napansin niyang ang lupa sa tabi ng balete ay bahagyang nagaganaw. Lumapit siya at nakita ang isang maliit na bulaklak na tila umuusbong mula sa gitna ng gugat. Ang bulaklak ay kulay pilak at ang mga dulo nito ay kumikislap na parang bituin. Dahan-dahan niya itong hinaplos at sa sandaling iyon ay nagbago ang paligid. Ang hangin ay huminto, ang mga dahon ay tumigil sa paggalaw, at ang mga tunog ng paligid ay napalitan ng isang mahina ngunit malinaw na tinig. Mariana, bulong ng hangin. Ang liwanag ay hindi pa tapos. Ang silaw ay humihinga pa. Napatigil siya. Ang tinig ay hindi boses ni Ferrer, kundi boses ng isang babae. Malambing ngunit may lungkot. Napatingala siya at sa pagitan ng mga sanga ng balete ay may anyong kumikislap. Ang mukha ni Amara, ang prinsesang minsang nakulong, ay muling lumitaw. Hindi pa ganap na ligtas ang ating mundo, sabi ni Amara. Ang mga aninong naiwan ng reyna ay nagkalat sa lupa at unti-unti silang nagiging mga nilalang na walang katawan. Naghahanap ng liwanag upang sakupin. Kapag tuluyang humina ang liwanag sa iyong puso, babalik sila. Napakapit si Mariana sa dibdib niya. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong niya. Ngunit hindi sumagot agad si Amara. Sa halip, tiningnan siya nito ng malalim at nagsabing, may isang pintuang muling magbubukas at sa sandaling iyon, kailangan mong pumili. Ang manatili sa mundong ito o ibalik ang balanse sa silaw. Bago pa man makasagot si Mariana, naglaho ang imahe ni Amara at bumalik ang normal na paligid. Ngunit sa lupa kung saan sumibol ang bulaklak, naiwan ng isang maliit na bato na kumikislap. Pinulot niya iyon at napansin na kahawig ito ng batong ibinigay ng matandang lalaki noon. Ang batong naglalaman ng mensahe ni Ferrer. Sa gabing iyon, inipit niya ito sa ilalim ng kanyang unan at nakatulog ng mahimbing. Sa kanyang panaginip, nasa ilog siya ng silaw. Ang tubig ay malinaw at sa ilalim nito ay may mga anyong liwanag na kumikilos. Sa pampang, nakatayo si Ferrer, suot pa rin ang kanyang baluti. Ngunit ang kanyang mukha ay mas payapa. Mariana, sabi nito, ang silaw ay muling nabubuhay, ngunit may kapalit. Ang liwanag na dinala mo sa mundo ng mga mortal ay magpapatuloy lang kung hindi mo hahayaang masira ng takot. Lumapit siya, hinawakan ang kamay ni Mariana,
at ang pakiramdam ay parang yakap ng hangin. Mainit, ngunit mahina. Hindi mo na ako makikita tulad ng dati, dagdag niya. Ngunit sa tuwing tatamaan ng ulan ang lupa, ako ang unang patak. Nagising si Mariana na may luha sa mga mata. Sa labas, naririnig niya ang malakas na ulan. Tumayo siya at lumabas, hindi alintana ang lamig. Sa ilalim ng balete, hinawakan niya ang kanyang dibdib. Kung ang silaw ay buhay sa ulan, bulong niya, hindi kita hahayaan na maglaho muli. Sa sandaling iyon, sumiklab ang liwanag mula sa langit at isang malakas na kidlat ang tumama sa ugat ng balete. Sa halip na apoy, liwanag ang lumabas at mula sa liwanag na iyon ay may lumitaw, isang anyong ng lalaki ngunit hindi ganap na tao. Ferrer, mahina niyang sabi, halos hindi makapaniwala. Nakangiti ito, ngunit ang katawan nito ay gawa na lamang sa liwanag at usok. Ang silaw ay nagpadala sa akin upang tulungan kang tapusin ang natitira. Ang mga anino ng reyna ay kumikilos na. Nilingon niya ang paligid at sa malayo ay may mga itim na hugis na gumagalaw sa gilid ng kagubatan. Ang mga mata ng mga nilalang na iyon ay pula at sa bawat paglapit nila, unti-unting namamatay ang liwanag sa paligid. Magkasabay silang humakbang. Si Mariana ay nakahawak sa bato ni Ferrer at ang liwanag mula rito ay lumakas sa bawat tibok ng kanyang puso. Sa bawat paglapit ng mga anino, sumisigaw siya. Hindi na kayo makababalik at ang mga nilalang ay naglalaho sa sinad na lumalabas mula sa kanyang mga palad. Si Ferrer naman ay nakatayo sa kanyang likuran. Nakataas ang espada ng liwanag. Pinoprotektahan siya. Ngunit sa bawat aninong naglalaho, humihina ang kanyang anyo. Nang tuluyan ng maubos ang mga anino, bumalik ang katahimikan. Si Ferrer ay halos lumusaw na sa liwanag. Lumapit si Mariana, umiiyak, huwag kang mawawala, hindi pa ito ang wakas. Mumiti si Ferrer at hinawakan ang kanyang pisngi. Hindi ito wakas, Mariana. Ito ang simula ng bagong silaw. Ang liwanag ay nasa iyo na. Sa sandaling iyon, naglaho si Ferrer sa isang malambot na alab ng liwanag. Naiwan si Mariana, nakaluhod, nakatingin sa langit. Mula noon, sinasabi ng mga tao sa San Elias na tuwing gabi pagkatapos ng ulan, may liwanag na parang sinag ng buwan na dumadaloy sa ugat ng balete. Wala man nakikitang nilalang. Ang mga bata ay naniniwalang iyon daw ang prinsipe at ang babae na magkasamang nagbabantay sa mga tao. At sa bawat pagpatak ng ulan, ang liwanag ng silaw ay muling sumisindi, hindi bilang sumpa o hiwaga, kundi bilang paalala ng dalawang pusom nagtagpo, isang mortal at isang engkanto na piniling ipagtanggol ang mundo sa dilim kahit lampas sa kanilang mga buhay. Lumipas ang ilang buwan mula nang huling magpakita si Ferrer sa anyong liwanag. Tahimik na muling namuhay si Mariana sa baryo, ngunit hindi na siya katulad ng dati. Ang mga tao ay patuloy na naniniwala na siya ay pinagpala ng mga espiritu. Dahil simula nang dumating siya, hindi na muling nagkaroon ng tagtuyot sa San Elias. Laging may ulan tuwing kinakailangan at ang mga pananim ay hindi na namamatay. Ngunit sa kabila ng ginawang ibinibigay ng panahon, si Mariana ay may dalang bigat sa dibdib, ang alaala ni Ferrer at ang kaalamang sa pagitan ng dalawang mundo, may mga aninong hindi pa tuluyang naglalaho. Tuwing gabi, lumalapit pa rin siya sa ilalim ng balete, dala ang bato ng liwanag. Ang kanyang buhay ay tilang isang tahimik na dasal, naghihintay, nakikinig, umaasa. Ngunit isang gabi, habang mahinang umuulan, napansin niya ang kakaibang liwanag sa gilid ng kagubatan. Hindi iyon gaya ng karaniwang alon ng ulan. Ito ay parang apoy na kumikilos sa lupa. Lumapit siya at sa bawat hakbang ay naramdaman niya ang lamig na hindi niya pa naranasan. Sa gitna ng dilim, may nakita siyang nilalang. Isang babae na may mahabang buhok, nakasuot ng itim at may mga mata na kulay abo. Hindi ito tao, ngunit hindi rin ganap na engkanto. Mariana, sabi ng babae. Ang boses ay parang bulong ng hangin sa pagitan ng mga ulap.
Ako ang tagapagbantay ng mga hangganan. Ang iyong ginawa ay nagdulot ng pagbabago hindi lamang sa silaw, kundi pati sa mundo ng mga mortal. Ngunit may kapalit ang lahat. Hindi agad nakasagot si Mariana. Tinipigan niya ang babae at nagtanong, "Anong ibig mong sabihin na may kapalit?" Ngumiti ang babae, malungkot, at itinuro ang kalangitan. Sa itaas, ang mga ulap ay unti-unting nagiging kulay pula. Ang pagitan ng inyong mundo at ng silaw ay muling nagbubukas. Ang mga aninong nawasak ay hindi tuluyang naglaho, sila ay nagbalik sa anyo ng bagyo. Nang marinig iyon, tumakbo si Mariana pabalik sa baryo. Sa malayo, nakita niya ang langit na tila nasusunog. Ang hangin ay may dalang alingaw-ngaw na mga tinig. Mga tinig na mga nilalang ng silaw na nagdurusa. Tumakbo siya sa gitna ng ulan, hawak ang kanyang bato ng liwanag at sumigaw, "Ferrer, kung naririnig mo ako, tulungan mo kami." Ngunit tanging hangin at kulog ang tumugon. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magtago sa kanilang mga bahay. Nananalangin na sana ay tumigil ang kakaibang bagyo. Pagdating ni Mariana sa ilalim ng balete, ang puno ay nagliliwanag. Ang mga ugat ay gumagalaw. Ila nabubuhay at mula sa gitna ay may lumalabas na sinag ng liwanag na pataas sa langit. Dahan-dahan niyang inilapit ang bato sa ugat at biglang bumukas ang lupa sa kanyang harapan. Sa ilalim nito ay may malalim na lagusan at mula roon ay lumabas ang isang anyo, si Amara. Ang prinsesang dating nakakulong ay ngayon ay malaya, ngunit ang mukha nito ay puno ng pag-alala. "Mariana," sabi nito, "ang mga anino ay hindi patay. Sa bawat patak ng ulan, sinisikap nilang makabalik. At ngayong mahina na ang tabing sa pagitan ng mga mundo, kailangan nating isara ang lagusan bago nila makuha ang liwanag na nasa iyo." Tiningnan ni Mariana si Amara at sa kabila ng takot, may nakita siyang tiwala sa mga mata nito. "Paano?" tanong niya. "Hindi ko alam kung paano ko pa magagawa ito nang wala si Ferrer." Lumapit si Amara at hinawakan ang kanyang kamay. "Hindi mo kailangang mag-isa. Ang kanyang liwanag ay nasa iyo. Ang bato na hawak mo ay hindi simpleng alaala. Iyan ay bahagi ng kanyang kaluluwa." Sa sandaling iyon, nagsimulang kumislap ang bato. Ang liwanag nito ay tumagos sa lupa at umabot hanggang langit. Muling bumukas ang portal ng silaw, ngunit ngayon hindi ito mapayapa tulad ng dati. Ang hangin ay umuugong at mula sa kabila ay may mga itim na ulap na parang mga kamay na sumusubok lumabas. Humigpit ang hawak ni Mariana sa bato. "Kung ito ang paraan upang matapos ang lahat, gagawin ko," sabi niya. Tumayo siya sa gitna ng bilog ng ugat at ipinikit ang mga mata. Sa loob ng kanyang isipan, narinig niyang muli ang boses ni Ferrer. "Hindi mo kailangang matakot. Ang pag-ibig ay hindi nagtatapos sa pagitan ng mundo. Ako ay liwanag at ikaw ang daan." Sa sandaling iyon, bumalot sa kanya ang matinding liwanag. Si Amara ay umatras. Pinapanood siyang magliwanag hanggang sa hindi na maaninag ang anyo nito. Ang bagyo ay lumakas. Ang mga anino ay sumubok na pumasok sa lagusan. Ngunit sa bawat paglapit nila, nasusunog sila ng liwanag mula sa katawan ni Mariana. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang dalawang bituin. At ang bato sa kanyang kamay ay naglaho, naging bahagi ng kanyang dibdib. "Tama na," sigaw niya. "Habang ang hangin ay umuugong, wala na kayong babalikan. Ang silaw ay muling magiging tahanan ng liwanag." Sa huling sigaw, pumutot ang liwanag mula sa kanyang katawan at isang nakakasilaw na alon ang tumama sa kalangitan. Ang bagyo ay biglang huminto at ang lahat ng anino ay naglaho. Pagmulat ni Mariana, nakahiga siya sa ilalim ng balete, mahina ngunit buhay. Wala na ang bato, ngunit sa kanyang dibdib ay may bakas ng hugis araw at buwan na magkatabi. Sa tabi niya, nakatayo si Amara, mumiti. "Tapos na," sabi nito. "Ngunit tandaan mo, ang liwanag ay hindi kailanman lubos na nananahan sa isang mundo lang. Sa bawat patak ng ulan, sa bawat kidlat, may daan pa ring bumubukas." Pagkatapos noon, naglaho si Amara at si Mariana ay naiwan,
tahimik at mapayapa. Nang bumalik siya sa baryo, nakita niyang malinaw na ang langit at maliwanag ang araw. Ngunit may kakaiba sa paligid. Ang mga tao ay nakatingala sa langit, nakangiti dahil may mga mumunting sinag ng liwanag na parang ulan ng bituin na bumabagsak sa lupa. At sa bawat sinag, naririnig ni Mariana ang isang tinig, pamilyar at mapayapa. Ang silaw ay ligtas, Mariana, at hanggang may pusong nagmamahal, hindi kailanman mamamatay ang liwanag. Ngumiti siya at huminga ng malalim. Sa kanyang puso, alam niyang ito na ang tunay na balanse. Ang mundo mortal at ang silaw ay nagtagpo. Hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi ng pag-ibig at sakripisyo. Sa gabi, habang nakatingin siya sa mga bituin, may nakita siyang isang aninong liwanag sa tabi ng buwan. Si Ferrer, nakangiti, tahimik na nagbabantay sa kanya. Pagkalipas ng ilang linggo, unti-unting bumalik sa normal ang baryo ng San Elias. Ang mga tao ay muling nagbubukid at ang mga bata ay naglalaro sa ilalim ng araw na parang walang nangyari. Ngunit sa likod ng katahimikan, ramdam ni Mariana na may naiwan pa ring kakaibang enerhiya sa paligid. Kapag lumalapit siya sa ilalim ng balete, nararamdaman niya ang mahina, ngunit tuloy-tuloy na pintig ng liwanag sa lupa. Tila puso ng isang nilalang na patuloy na nabubuhay sa ilalim ng lupa. Hindi na niya ito kinatatakutan, sapagkat alam niyang iyon ay bahagi ng balanse na kanyang pinotrektahan. Sa bawat dapit hapon, umuupo siya sa lilim ng puno. Tangan ang lumang basket ng mga bulaklak at pinagmamasdan kung paanong ang mga sinag ng araw ay dumadaan sa mga dahon. Parang mga alaalang muling sumisilip mula sa nakaraan. Isang gabi, habang nag-aalay siya ng bulaklak sa ugat ng balete, napansin niyang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang mga dahon ay parang may gustong sabihin at sa kalayuan ay may marahang pagkalansing, pamilyar sa kanya, ang tunog ng kampana. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tumayo siya, tinitigan ang paligid at tinawag, "Ferrer?" Walang sumagot, ngunit sa hangin ay tila may anyong lumilitaw, dahan-dahan hanggang sa mabuo ang isang anino ng liwanag. Hindi ganap na katawan, ngunit malinaw ang mukha. Si Ferrer, nakangiti, marahang lumalapit. Hindi pa tapos ang paglalakbay ng silaw. Mahinahon niyan sabi, ang mga nilalang ay nagsisimula ng bumuo ng bagong kaharian sa kabilang dulo ng kagubatan. Ang mga diwata at bantay ng liwanag ay muling nagbabalik, ngunit kailangan nila ng tagapangalaga. Napatingin si Mariana sa kanya. Halos hindi makapaniwala na muli niya itong nakikita. "At ako ba iyon?" tanong niya, halos pabulong. Tumango si Ferrer. "Ikaw ang tulay, Mariana. Ikaw ang nagdugtong sa dalawang mundo. Ngunit tandaan mo, ang tungkulin mo ay hindi upang mamuno, kundi upang magbantay sa pagitan ng kadiliman at liwanag." Tahimik siyang nakinig. Sa kabila ng lungkot, may kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. "Paano ako makatutulong kung mortal ako?" tanong niya. Ngunit ngumiti si Ferrer. Inilapit ang kamay na gawa sa liwanag at hinaplos ang kanyang pisngi. Ang puso mong tumibok para sa 2 daigdig ay higit pa sa anumang kapangyarihan. Sa bawat dasal ng mga tao, sa bawat patak ng ulan, naroon ka. Ang liwanag mo ay naging bahagi ng hangin. Habang sinasabi niya iyon, unti-unting naglaho ang anyo ni Ferrer sa liwanag ng buwan. Naiwan si Mariana, nakatingala sa langit, habang ang mga bituin ay kumikislap na parang mga matang nakatingin sa kanya. Kinabukasan, nagising siya sa mahinang katok sa kanyang pintuan. Nang buksan niya, nandoon ang ilang mga bata na may dalang mga bulaklak at prutas. "Ate Mariana," sabi ng isa, "sabi ng nanay namin, ikaw daw ang dahilan kung bakit ligtas ang baryo. Nagpapasalamat po kami." Napangiti siya, tinanggap ang mga bulaklak at pinisilang ulo ng bata. "Hindi ako ang dahilan," sabi niya. "Ang kabutihan ninyong lahat ang nagligtas sa atin." Ngunit sa loob ng kanyang puso,
Alam niyang may bahagi ng katotohanan sa sinabi ng mga bata. Ang liwanag ng silaw ay hindi lang sa kanya nanatili, kundi sa bawat pusong natutong maniwala. Lumipas ang mga araw at nagsimulang magbago ang kagubatan. Ang dating madilim na bahagi nito ay nagkaroon ng kakaibang ningning tuwing gabi. Ang mga nahoy na napapadpad roon ay nagsasabing may mga bulaklak na nagliliwanag at may mga aninong naglalakad sa pagitan ng mga puno, mga nilalang na tila nagbabantay. Sa tuwing may lalapit sa balete, nakaririnig sila ng mahinang tinig na umaawit, kalmadong himig na tila panalangin. Si Mariana ay alam kung kanino iyon, mga tinig ng silaw, mga nilalang na unti-unting bumabalik upang buuin ang kanilang kaharian. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng bintana, muling bumuhos ang ulan. Ngunit hindi ito karaniwang ulan. Ang mga patak ay tila may dalang liwanag at sa bawat pagbagsak sa lupa ay nag-iwan ng munting kislap. Lumabas siya, hindi alintana ang lamig. Tumayo siya sa gitna ng ulan, iniunat ang mga palad at hinayaang mahulog sa kanyang balat ang mga patak. Muling narinig niya ang boses ni Ferrer. Ang bawat patak ng ulan ay alaala ng silaw at bawat tibok ng puso mo ay tulay ng dalawang mundo. Hindi na kailangang bumalik sa kabilang panig. Ang silaw ay ngayon ay nasa lupa. Sa gitna ng ulan, napatingin siya sa langit. Sa kabila ng ulap, may porma na isang korona na kumikislap, tila gawa sa mga bituin. Ang mga ulap ay unti-unting humiwalay at sa pagitan ng mga ito ay may nakatagong sinag ng liwanag. Hindi araw, hindi buwan, kundi kulay ginto na parang hininga ng bagong kaharian. Alam ni Mariana na iyon ay ang muling pagsilang ng silaw sa pagitan ng mga mortal. Simula noon, nagkaroon ng bagong alamat sa San Elias. Ayon sa mga matatanda, ang balete sa gitna ng kagubatan ay hindi na dapat katakutan dahil iyon na ang pintuan ng mga tagapangalaga ng liwanag. Kapag may bata raw na umiiyak sa ulan, naririnig nila ang tinig ni Mariana na bumubulong ng awitin. At tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, sinasabing may dalawang anyo ng liwanag na naglalakad sa kagubatan, isang babae at isang prinsipe na magkahawak kamay, tahimik na nagbabantay. Mula noon, naging simple ngunit makahulugan ang buhay ni Mariana. Hindi na siya naghangad na makabalik sa silaw sapagkat alam niyang ang mundong iyon ay bahagi na ng bawat umaga at gabi sa lupa. Ngunit sa bawat pagkakataong bumubuhos ang ulan, hindi niya maiwasang mapangiti sapagkat sa bawat patak na dumadampi sa kanyang balat, naririnig niya ang bulong na hindi kailanman nawala, ang tinig ni Ferrer na nagsasabing ang pag-ibig ay liwanag na hindi kailanman naglalaho. Kahit sa pagitang dalawang mundo at sa katahimikan ng gabi habang humuhuni ang hangin at kumikislap ang mga bituin, na natiling buhay ang alamat ng silaw. Isang paalala na minsan, ang isang mortal na babae ay naligaw sa mundo ng mga engkanto, nagkunwaring prinsesa. Ngunit sa huli, siya pala ang tunay na tagapagdala ng liwanag na magpapatuloy hanggang sa walang hanggan. Pagkaraan ng ilang taon, ang baryo ng San Elias ay naging isang payapang lugar na tila pinagpala ng langit. Ang mga palay ay laging mabunga, ang ilog ay hindi natutuyo, at kahit sa panahon ng tag-init ay laging may malamig na simoy ng hangin na bumabalot sa gabi. Ngunit sa likod ng kasaganaan ay nananatiling buhay ang alamat ng balete, ang punong sinasabing pintuan ng silaw at ang pinagmulan ng kakaibang liwanag tuwing umuulan. Si Mariana, na ngayoy mas tahimik na namumuhay, ay itinuturing ng lahat bilang tagapangalaga ng hangin. Hindi siya ginagalang dahil sa takot, kundi dahil sa tiwala. Tiwalang may koneksyon siya sa isang daigdig na higit sa pagkaunawa ng mga tao. Sa bawat umaga, lumalabas siya upang magdasal sa ilalim ng balete. Hindi na siya katulad ng batang naligaw noon.
Ngayon, may lalim na ang kanyang mga mata, tila kayang basahin ang katahimikan ng hangin. Tuwing inaabot siya ng ulan, pinagmamasdan lang niya ang mga patak na dumadampi sa kanyang mga kamay. Sa bawat pagdampi, ramdam niya ang pag-alo ng mga alaala, ang mga tinig ng mga nilalang ng silaw, ang tawanan ng mga diwata, at higit sa lahat ang mahinang bulong ni Ferrer. Ngunit alam niyang ang mundong iyon ay hindi na niya dapat balikan. Ang kanyang tungkulin ay manatili rito, magbantay, at siguraduhing hindi na muling mabubuksan ang pagitan ng dalawang daigdig sa maling paraan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang bintana, napansin niya ang kakaibang liwanag sa malayo. Hindi iyon buwan, kundi isang malamlam na ningning na gumagalaw sa gilid ng kagubatan. Dahan-dahan siyang tumayo at lumakad palabas, walang suot na panyapak, habang ang malamig na lupa ay dumadampi sa kanyang mga paa. Habang papalapit siya, naramdaman niya ang kakaibang init sa hangin, at ang mga puno ay tila may mabining pag-alog na may kasabay na pag-awit. Nang marating niya ang lugar, nakita niyang sa paanan ng balete ay may batang babae, mga 10 taong gulang, nakaputing damit at may hawak na maliit na sanga ng ilaw. Nang makita siya ng bata, ngumiti ito. "Ikaw ba si Mariana?" tanong nito, at ang tinig ay parang eko ng alon ng tubig. Tumango si Mariana. "Ako nga." "Sino ka?" sagot niya. Lumapit ang bata, at nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila may kumislap na liwanag sa pagitan nila. "Ako si Lirien," sabi ng bata, anak ng mga bantay ng bagong silaw. Nagulat si Mariana. Hindi niya inasahan na muli siyang makakakita ng isang nilalang mula sa kabilang mundo. "Bakit ka nandito?" tanong niya, halos pabulong. "Dahil ang kaharian ng silaw ay muling humihingi ng tulong," sagot ng bata. "May bahagi ng kadiliman na naiwan, ang anino ng reyna. Hindi ito tuluyang nawala, at ngayon ay naglalakbay sa mga hangin, naghahanap ng katawan upang muling mabuhay." Napatigil si Mariana. Naramdaman niya ang panginginig ng lupa. "Paano mo nalaman?" tanong niya. "Naririnig ko siya sa aking mga panaginip," sagot ng bata. "At sabi ng mga tagapangalaga, ikaw lamang ang makapipigil sa kanya dahil ikaw ang taglay ng liwanag ni Ferrer." Sa sandaling iyon, bumalik sa isipan ni Mariana ang lahat ng nangyari. Ang araw ng labanan, ang liwanag na lumabas mula sa kanyang dibdib, at ang huling halik ng hangin ni Ferrer bago ito tuluyang maglaho. Ngayon, parang muling nabubuhay ang lahat ng iyon. "Kung babalik ang anino, hindi ako mananahimik," mahina niyang sabi. "Hindi ko hahayaang sirain muli ang balanse." Sa mga sumunod na gabi, pinili ni Mariana na magbantay sa ilalim ng balete. Hindi siya natutulog. Inakikiramdaman niya ang bawat ihip ng hangin, bawat paggalaw ng mga dahon, hanggang isang gabi, dumating ang bagyong hindi pa niya kailanman naranasan. Ang hangin ay may halong tinig ng babae, malamig, matalim, puno ng galit. "Ibabalik ko ang aking trono," sigaw ng tinig. Ang mga puno ay isa-isang bumagsak at ang mga ilog ay nagdilim. Lumabas si Mariana sa gitna ng unos, hawak ang sanga ng ilaw na iniwan ni Lirien. "Hindi mo na muling masasakop ang dalawang mundo," sigaw ni Mariana habang humarakbang sa gitna ng hangin. "Ang panahon mo ay tapos na." Sa gitna ng dilim, lumitaw ang aninong may anyong babae, ang reyna. Ngunit na yon ay walang mukha, puro usok at apoy. "Hindi mo ako mapipigilan, mortal," sabi nito. "Ako ang ina ng liwanag at ako rin ang magiging gabi." Sa halip na umatras, itinaas ni Mariana ang sanga ng liwanag. Mula rito ay lumabas ang bughaw na sinag at sa sandaling tumama ito sa anino, sumigaw ang nilalang. Ngunit hindi sapat ang liwanag ng sanga. Unti-unti itong namatay. Napaluhod si Mariana at sa gitna ng ulan ay iniyuko niya ang ulo. "Ferrer," bulong niya, "kung totoo nang nasa akin pa ang liwanag mo, ipahiram mo sa akin ito." Sa sandaling iyon, kumidlat sa kalangitan,
at ang liwanag nito ay tumama sa balete. Mula sa ugat ng puno ay sumulpot ang malawak na liwanag na kulay ginto. Tumayo si Mariana at hinayaan ng liwanag na dumaloy sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nagningning at ang kanyang tinig ay naging parang alon ng ulan. Hindi ako ang mortal na naligaw noon. Ako ang liwanag na ipinanganak sa pagitan ng mga mundo. Ang anino ng reyna ay sumigaw at unti-unting natunaw sa liwanag. Sa huling sandali, lumabas ang isang hugis, parang kamay na humihingi ng kapatawaran. "Patawad," mahinang sabi ng tinig, bago ito tuluyang naglaho. Tumigil ang ulan at ang hangin ay humina. Si Mariana ay nakatayo pa rin, hawak ang sanga ng ilaw na ngayon ay muling kumikislap. Sa paligid, ang kagubatan ay nagliwanag at ang mga bituin ay bumaba sa lupa na parang mga bulaklak ng langit. Kinabikasan sa baryo, nagising ang mga tao sa kakaibang tanawin. Ang buong paligid ay punong-puno ng maliliit na sinag ng liwanag at sa gitna ng lahat ay nakatayo si Mariana, nakangiti, ngunit pagod. Lumapit si Lirian at sa tinig na parang awit, sinabi niya, "Ang silaw ay ganap ng ligtas, wala nang aninong mananakop. Ngayon magpahinga ka na, tagapangalaga." Sa huling pagkakataon, tumingin si Mariana sa kalangitan. Sa pagitan ng mga ulap, nakita niya ang anyo ni Ferrer. Nakangiti, nakatayo sa liwanag. Tapos na, bulong niya. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, pinayagan niya ang sarili niyang huminga ng malaya. Mula nang matigil ang unos at tuluyang maglaho ang anino ng reyna, nagbago ang hangin sa San Elias. Ang mga gabi ay naging mas tahimik, ang mga puno ay tila masiglang humihinga, at ang mga bituin ay parang mas malapit sa lupa. Ngunit kasabay ng katahimikan, dumating din ang isang kakaibang pakiramdam. Parang isang panibagong simula na may halong pangamba. Si Mariana, bagaman payapa na, ay nakadarama ng panghihina. Sa tuwing bumubuhos ang ulan, ang liwanag sa kanyang dibdib ay marahang kumikislap. Ngunit kasabay nito, ang kanyang katawan ay tila unti-unting nababawasan ng lakas. Alam niyang hindi ito sakit, kundi ang dahan-dahang paglipat ng kapangyarihan mula sa kanya patungo sa lupa. Isang gabi, nakaupo siya sa tabi ng ilog na malapit sa balete. Ang tubig ay malinaw at may bahagyang ningning. Dumampi sa kanyang kamay ang malamig na hangin at sa ihip nito ay narinig niya ang mga pamilyar na tinig. Mga tinig ng mga diwata, mahihinang halakhak ng mga nilalang ng silaw. Ngunit may isa roon na pinakakilala niya, ang tinig ni Ferrer. Mariana. Bulong nito, ang liwanag ay nasa ayos na. Ngunit ang oras ng mga tagapanalaga ay hindi walang hanggan. Darating ang panahon na kailangan mong ipasa ang liwanag. Napayuko siya, pinakikiramdaman ang mga salitang iyon. "Hindi pa ako handa," mahina niyang sagot. Hindi pa panahon. Ngunit alam niyan sa puso niya, unti-unti nang dumarating ang sandali. Kinabukasan, dumating si Lirian, ang batang tagapagbantay ng bagong silaw. May dala itong sisidlang kristal na kumikislap. "Ang mga tagapangalaga ng sinaw ay nagsumamo sa amin," sabi ng bata. "Kailangan naming dalhin ang liwanag sa bagong tahanan nito. Kung magpapatuloy itong nasa katawan mo, masisira ang balanse ng mga mortal." Tumahimik si Mariana. Sa mga salitang iyon, parang bumigat ang kanyang dibdib. "Kung aalisin ninyo ito, ano mangyayari sa akin?" tanong niya. Saglit na nagdalawang isip si Lirian bago sumagot. "Ang liwanag na nasa iyo ay bahagi ng iyong kaluluwa. Kapag ito'y tuluyang nawala, mananatili ka pa ring buhay, ngunit mawawala ang iyong koneksyon sa silaw." Hindi mo na maririnig ang kanilang mga tinig, ni ang tinig ni Ferrer. Nang marinig niya iyon, napapikit si Mariana. Hindi niya alam kung handa siyang mawala ang bahagi ng sarili niyang nakasanayan ng kasama. Ilang gabi siyang nagdasal, nakatingala sa buwan. Hinihintay kung may sagot ang hangin. Hanggang isang gabi, habang malakas ang ulan, biglang nagliwanag ang paligid. Mula sa langit ay bumaba ang manipis na sinag at sa gitna nito ay lumitaw ang anyo ni Ferrer. Ngunit ngayon ay mas maliwanag,
mas payapa. Mariana, sabi nito, oras na. Hindi mo kailangang matakot. Ang liwanag ay hindi kailanman mawawala. Lumilipat lang ito sa mga pusong handang magbantay. Sa bawat mortal na gagamit ng kabutihan, dun ako mananatili. Tumulo ang luha ni Mariana, ngunit tumango siya. Kung iyon ang dapat mangyari, tatanggapin ko. Kinabukasan, sa ilalim ng umagang may ambon, nagtungo si Mariana at si Lirien sa ilalim ng balete. Doon naganap ang ritual ng paglipat. Umupo si Mariana sa gitna ng mga ugat at sa kanyang dibdib ay sumindi ang marka ng liwanag, ang araw at buwan na magkatabi. Itinaas ni Lirien ang sisidlang kristal at ang hangin ay biglang naging mabigat, puno ng kislap na parang buhangin ng mga bituin. Hayaang bumalik ang silaw sa kanyang tahanan, sabi ni Lirien. Dahan-dahang umangat ang liwanag mula sa dibdib ni Mariana at ang kanyang katawan ay binalot ng mapusyaw na kulay ginto. Naramdaman niyang magaan ang lahat, parang tinaanggalan ng bigat ang kanyang kaluluwa. Sa huling saglit, bago tuluyang umangat ang liwanag, narinig niyang muli ang boses ni Ferrer. Hindi mo ako mawawala. Nandito ako sa bawat pag-ulan. Nang matapos ang ritual, bumagsak si Mariana sa lupa. Pagod, ngunit nakangiti. Wala na sa kanya ang marka ng liwanag, ngunit ang paligid ay puno ng bagong sigla. Ang mga ugat ng balete ay kumikislap at ang mga bulaklak sa paligid ay biglang sumibol, parang mga bituin na tumubo sa lupa. Si Lirien ay lumuhod sa tabi niya. Tapos na, sabi nito. Ang silaw ay ligtas. Dahan-dahang tumayo si Mariana at tumingin sa paligid. Ang mundo ay parang bago sa kanyang paningin. Simple, tahimik at totoo. Pagbalik niya sa baryo, napansin ng mga tao na parang nagbago ang kanyang aura. Wala na ang ningning sa kanyang mga mata, ngunit may kakaibang kapayapaan sa kanyang ngiti. Hindi na siya tinatawag na tagapangalaga ng hangin. Tinawag na lang siyang Aling Mariana, ang babaeng laging naroroon sa ulan, tahimik, mga pagating ningning na kadlaban ng ginhawa. Sa tuwing bumabagsak ang ulan, lumalabas siya sa kanyang bahay, naglalakad sa palayan, at hinahayaan ang bawat patak na dumampi sa kanyang balat. Isang gabi, matapos ang isang mahabang tag-ulan, napatingin siya sa langit. Sa gitna ng mga ulap, nakita niya ang isang bahagyang sinag ng liwanag na tila kumikislap sa pagitan ng mga bituin. Ferrer, mahina niyang sabi, ang liwanag ay ligtas na. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang mahinang dampi ng hangin sa kanyang pisngi, isang halik ng pasasalamat. Sa kanyang puso, alam niyang iyon ang kanyang paalam. Mula noon, si Mariana ay nanatiling simbolo ng pag-asa sa San Elias. Kapag may batang nagtanong kung bakit laging mabango ang hangin pagkatapos ng ulan, ang matatanda ay laging sagot, iyan ay dahil si Aling Mariana ay nagdarasal para sa atin at ang mga Diyos ng silaw ay nakikinig. At tuwing kabilugan ng buwan, sinasabing may makikita kang liwanag sa potok ng balete, dalawang anyong magkahawak kamay, nakatayo sa pagitan ng langit at lupa. Isa'y babae, isa'y engkanto. Ang kanilang mga anyo ay kumikislap at naglalaho, paalala na minsang may mortal na babae na nagdala ng liwanag sa dalawang mundo at isang prinsipe ng silaw na nagbuwis ng buhay alang-alang sa pag-ibig at kapayapaan. Makalipas ang ilang taon, naging alamat na si Mariana sa buong San Elias. Ang mga bata ay lumaki na naririnig ang kanyang pangalan sa bawat kwento ng kanilang mga magulang. Ayon sa matatanda, siya raw ang dahilan kung bakit hindi kailanman nagkakaroon ng malalang tagtuyot sa baryo at kung bakit palaging mabango ang simoy ng hangin pagkatapos ng ulan. Ngunit si Mariana, na ngayoy may mga hibla na ng puti ang buhok, ay hindi na pinapansin ang mga papuri. Tahimik lang siyang namumuhay sa maliit na bahay sa gilid ng kagubatan, malapit pa rin sa balete, ang puno na minsan ay naging tulay ng dalawang mundo. Doon siya araw-araw nagdarasal, hindi upang humiling, kundi upang magpasalamat. Tuwing hapon, naupo siya sa ilalim ng balete,
tangan ang lumang basket na puno ng mamatuyong bulaklak. Doon niya binubuo ang mga alaala ng kanyang nakaraan, ang tunog ng kampana sa silaw, ang mga liwanag na lumilipad sa hangin, at higit sa lahat ang tinig ni Ferrer na lagi niyang naririnig noon sa bawat patak ng ulan. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, napansin niyang hindi na ganoong kalakas ang mga bulong ng hangin. Parang unti-unting lumalayo ang tinig ng mga engkanto at ang mga gabi ay nagiging mas tahimik. Alam ni Mariana na dumarating na ang panahon ng ganap na paghihiwalay ng dalawang mundo. Isang umaga, habang naglalakad siya sa pampang ng ilog, nakita niya si Lirien, hindi na batang babae, kundi isang ganap na dalaga. Ang kanyang mga mata ay kulay asul na parang kalangitan. At sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang sisidlang kristal katulad ng ginamit noon sa ritual ng paglipat ng liwanag. Lumapit siya kay Mariana at yumuko. Ina ng liwanag, sabi niya, dumating na ang huling yugto. Ang hangganan ng silaw ay muling isasara at kailangang magpaalam na ang lahat ng natitirang ugnay sa mortal na mundo. Tumigil si Mariana sa taglalakad. Ibig mong sabihin? Tanong niya. Hindi ko na maririnig ang silaw kahit kailan? Tumango si Lirien, malungkot ang tinig. Kailangan ng tuluyang isara ang daan upang hindi na maulit ang pagbangon ng mga anino. Ngunit bago iyon mangyari, may huli kang tungkulin. Pinatuloy ni Mariana si Lirien sa kanyang bahay. Sa gitna ng katahimikan, pinuksan ng dalaga ang sisidlan at mula roon ay lumabas ang isang manipis na liwanag na parang usok. Dahan-dahan itong umikot sa paligid at unti-unting naging anyo ang mukha ni Ferrer. Hindi na ito kasing linaw ng dati, ngunit ang ngiti ay pareho pa rin. At sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo para kay Mariana. Ferrer, bulong niya, nanginginig ang tinig. Bakit muli kitang nakikita? Ngumiti ang engkanto, mahinahon. Ito ang huling pagkakataon na magtatagpo tayo bago tuluyang maisara ang daan. Kailangan mong samahan si Lirien upang ibalik ang puso ng silaw sa pinagmulan nito. Pagkatapos noon, mawawala na ang koneksyon ng ating mga mundo. Hindi agad nakapagsalita si Mariana. Tumitig lang siya kay Ferrer. Sinusubukang alalahanin ang bawat linya ng kanyang mukha, bawat ngiti, bawat titig. At pagkatapos noon, tanong niya. Pagkatapos noon, sagot ni Ferrer, ang lahat ng alaala ng silaw ay magiging bahagi ng hangin. Hindi mo na kami makikita, ngunit mararamdaman mo kami sa bawat ihip ng hangin, sa bawat pagulan, sa bawat pagdampi ng liwanag sa tubig. Kinabukasan, magkasama silang nagtungo ni Lirien sa pinakaloob ng kagubatan, kung saan naroon ang sinaunang kuweba na dati pinag-uugatan ng balete. Sa bawat hakbang, naramdaman ni Mariana ang malamig na hangin na parang humahaplos sa kanyang balat. Nang marating nila ang dulo ng kuweba, may nakita silang malaking bato na may ukit ng araw at buwan, ang parehong simbolo na minsan ay nasa kanyang dibdib. Ito ang pinagmulan ng silaw, sabi ni Lirien. Dito nagmula ang unang liwanag na nagbukas ng pagitan ng dalawang mundo. Lumapit si Mariana at inilagay ang kanyang mga palad sa ibabaw ng bato. Mula roon ay lumabas ang mga sinag ng liwanag at sa gitna nito ay lumitaw ang isang anyo ng tubig na kumikislap. Tila puso ng buhay mismo. Narinig niya ang mga tinig ng mga engkanto, ang mga awit ng kalikasan at sa huling sandali ang tinig ni Ferrer. Mariana, bulong nito, ang liwanag ay hindi kailanman para sa iisa. Ito ay para sa lahat. Ibalik mo ito at hayaan mong manirahan ang kapayapaan sa dalawang daigdig. Muling tumulo ang luha ni Mariana, ngunit ngumiti siya. Kung ito ang dapat, gagawin ko. Dahan-dahan niyang inilahad ang mga kamay at mula sa kanyang dibdib ay lumabas ang manipis na sinag na kulay ginto. Ang natitirang kapangyarihan na konektado pa rin sa silaw. Nang magtagpo ang dalawang liwanag, sumiklab ang buong kuweba sa matinding kislap. Ang hangin ay kumulog, ang lupa ay bahagyang umuga,
Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, tahimik lang si Mariana, nakatikit habang naririnig niya ang mga huling salita ni Ferrer. Maraming salamat Mariana, dahil sa'yo. Natuto ang silaw na magmahal hindi lang ng kapangyarihan, kundi ng buhay. Pagmulat niya, wala na ang liwanag. Si Lirian ay nakaluhod, umiiyak, ngunit ngumiti nang makita si Mariana. Tapos na, sabi nito, ang silaw ay nakabalik na sa pinagmulan. Ang hangganan ay tuluyang magsasara. Tumango si Mariana. Ang kanyang katawan ay magaan, ngunit ang puso niya ay puno ng saya at pangungulila. Sa kanilang paglabas ng kuweba, napansin nilang ang araw ay sumisikat ng mas maliwanag kaysa dati. Ang balete ay tila mas buhay at ang mga bulaklak sa paligid ay nagliliwanag ng kusa. Sa huling pagkakataon, lumingon si Mariana sa kagubatan. Sa pagitan ng mga dahon, nakita niya ang isang sinag ng liwanag na hugis tao. Si Ferrer nakatingin sa kanya, nakangiti. Ngumiti siya pabalik at marahang nagsabi, hanggang sa muli, Ferrer. Sa sandaling iyon, humihip ang malambot na hangin at ang mga dahon ng balete ay nagsayaw. Tila nakikibahagi sa kanilang huling pamamaalam. Pagbalik niya sa baryo, sinabi ni Mariana kay Lirien, panahon mo na. At sa mga sumunod na taon, si Lirien ang naging bagong tagapangalaga ng silaw. Habang si Mariana ay namuhay ng tahimik, masaya sa bawat araw na lumilipas. Hindi na niya narinig ang mga bulong ng hangin. Ngunit sa tuwing umuulan, hindi niya maiwasang tumingin sa langit, sapagkat alam niyang sa bawat patak, sa bawat kislap ng tubig, naroroon si Ferrer, nagbabantay, nagmamasid at patuloy na nagmamahal. Lumipas ang maraming taon at si Mariana ay naging isang alamat na lamang sa kasaysayan ng San Elias. Ang mga baging henerasyon ay lumaki sa mga kwento tungkol sa babae sa ilalim ng balete, ang tagapangalaga ng hangin na minsang nagligtas sa dalawang mundo. Ngunit para sa mga matatanda na minsang nakakita sa kanya, hindi siya alamat. Tunay siyang nilalang na kanilang nakasalamuha, isang mortal na nagbago ng kapalaran ng lupa at ng silaw. Ngayon, ang balete ay masigla pa rin, at tuwing dapitapon, ang mga sanga nito ay tila sumasayaw sa hangin, na para bang may kaluluwang dumadalaw. Si Mariana ay tumanda ng payapa. Hindi niya kailanman kinalimutan si Ferrer, ngunit natutunan niyang tanggapin ang tahimik na pag-iral. Hindi na niya naririnig ang mga tinig ng mga diwata, ni ang mga awit ng silaw. Ngunit sa bawat umuulang gabi, pinipikit niya ang kanyang mga mata at hinahayaan ang mga patak ng ulan na bumampi sa kanyang mukha. Sapagkat doon niya muling nararamdaman ang presensya ng prinsipe. Minsan, habang nakaupo siya sa labas ng kanyang bahay, isang batang babae ang lumapit sa kanya. May dalang bulaklak at may kislap ng kuryosidad sa mga mata. Lola Mariana, tanong ng bata, totoo po bang minsan kayong naging prinsesa ng mga engkanto? Napangiti siya, marahang hinaplos ang buhok ng bata. Hindi ako prinsesa, sagot niya. Isang taong naligaw lang sa daigdig nila. Pero minsan, ang mga naliligaw ang nagiging daan para makahanap ng liwanag. Sa pagdaan ng mga araw, napansin ng mga taga San Elias na mas madalas na nananatili si Mariana sa ilalim ng balete. Dito siya nakaupo mula umaga hanggang dapit hapon, tila may hinihintay. Minsan, makikita siyang nakatingala, parang may kinakausap sa ulap. Kaibigan ko iyon, biro niya sa mga batang dumaraan. Nasa kabilang dulo ng langit. Ngunit sa mga matang naamasid, alam nilang may lalim ang mga salita niya. Parang isang lihim na hindi kailanman binuksan ng iba. Isang gabi habang nagdiriwang ang mga tao ng pista ng ulan, isang bagong tradisyong ipinanganak mula sa mga kwento ni Mariana. Biglang dumilim ang paligid. Hindi dahil sa bagyo, kundi dahil sa kakaibang liwanag na sumikat sa langit. Kulay ginto at bughaw na parang dalawang sinag na nagtatagpo. Ang mga tao ay nagulat at ang mga bata ay nagsigawan sa tuwa. Ngunit si Mariana na naroon sa gitna ng karamihan ay napahinto.
ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis sapagkat alam niya kung ano iyon. Ang liwanag ng silaw ay muling dumaan sa pagitan ng dalawang mundo. Isang paalam at pasasalamat. Dahan-dahan siyang lumakad palayo, patungo sa balete, dala ang ngiti at luha sa kanyang mga mata. Pagdating niya roon, huminto ang hangin. Ang mga dahon ay tahimik at ang gabi ay tila nag-aabang. Umupo siya sa ilalim ng puno, gaya ng nakasanayan. Ferrer, mahina niyang sambit, naririnig mo pa rin ako, hindi ba? Walang tinig na tumugon, ngunit ang hangin ay dumampi sa kanyang pisngi. Mainit, mahinahon, pamilyar. Salamat, dagdag niya, sa liwanag na iniwan mo. At sa pag-ibig na hindi kailanman nawala. Sa mga sandaling iyon, muling umambon. Ang mga patak ng ulan ay hindi basta tubig, kundi maliliit na kislap ng liwanag. Sa bawat pagdampi nito sa balat ni Mariana, nakikita niya ang mga alaala, ang mukha ni Ferrer, ang kaharian ng silang, ang mga diwata at ang mga awit ng kalikasan. Lahat ay buhay sa kanyang isipan, parang mga bulaklak na muling sumisibol. Nang tumigil ang ulan, tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa puno. Inilapat niya ang kanyang palad sa balat ng balete at sa sandaling iyon, naramdaman niyang tumibok ito, parang puso. Mula sa kanyang kamay ay lumabas ang maliit na liwanag katulad ng minsang nanirahan sa kanyang dibdib. Hindi iyon kapangyarihan, kundi isang paalala ng kanyang koneksyon sa silaw. Ngumiti siya at bumulong. Ngayon. Maari na akong magpahinga. Kinabukasan, natagpuan siya ng mga tao na nakaupo pa rin sa ilalim ng balete. Payapa ang mukha, parang natutulog. Walang takot, walang lungkot, tanging katahimikan. Sa tabi niya, may mga bulaklak na hindi pa kailanman tumubo noon. Kulay ginto at bughaw, parang sinag ng umaga at liwanag ng gabi na nagtagpo. Ang mga tao ay tahimik na lumapit at nang makita nila ang bahagyang ngiti sa kanyang labi, alam nilang si Mariana ay tuluyan nang nakabalik sa silaw. Simula noon, naging banal na lugar ang ilalim ng balete. Tuwing bumabagsak ang unang ulan ng taon, ang mga tao ng San Elias ay nag-aalay ng mga bulaklak doon at nagdarasal ng pasasalamat. May mga nagsasabing kapag gabi ng kabilugan ng buwan, makikita raw sa ilalim ng puno ang dalawang aninong magkahawak kamay, isang babae na nakaputing bestida at isang lalaking may korona ng liwanag, sabay na nakatingin sa kalangitan. Wala mang nakaririnig ng kanilang tinig, ramdam ng bawat tao ang katahimikan at ginhawa sa paligid, na parang may mga basbas na bumababa mula sa langit. Lumipas pa ang mga dekada, ngunit ang kuwento ni Mariana at Ferrer ay hindi kailanman namatay. Ipinasa ito ng mga matatanda sa kanilang mga apo bilang paalala na minsan ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa oras o distansya. Sa halip, ito ay isang liwanag na walang hanggan, isang alaala na nagbubuklod sa dalawang magkaibang daigdig. Sa baryo ng San Elias, sa bawat ulan, sa bawat simoy ng hangin, naririnig pa rin ng mga tao ang bulong ng dalawang nilalang na minsang nagtagpo sa pagitan ng dilim at liwanag. At sa katahimikan ng gabi, kung minsan ay may batang gigising sa tunog ng kampana na tila tinatawag siya sa kagubatan. Ngunit walang dapat katakutan, sabi ng mga matatanda, dahil iyon ay hindi sumpa. Iyon ay tanda ng pagbabantay ni Mariana at Ferrer, ang walang hanggang tagapangalaga ng liwanag, na patuloy na gumagabay sa bawat nilalang na maliligaw upang muli nilang matagpuan ang kanilang sariling silang.